Sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay maamo at may mababang loob. Hindi ito nangangahulugan na napakalambot niya na kumukonsinti sa kasalanan. Noong siya ay nangaral, hindi siya gumamit ng matamis na salita para sa mga nagkukunwaring makadiyos. Matindi niya silang tinuligsa. Sinabi niya, "Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok." Katotohanan ng aral na mula sa kautusan, ngunit hindi ito ang ipinamuhay ng mga eskriba at pariseo. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Sa kasalukuyan ay maraming relihiyoso na mapagkunwari gaya ng mga eskriba at pariseo. Sinabi ni Apostol Pablo, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Paano natin malalaman kung tayo o ang mga kasama natin ay tunay o nagkukunwari lamang? Sa pamamagitan ng Biblia. Napakarami ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, ngunit tingnan natin ang ilan. Sinabi ni Apostol Juan, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ang pagkapuot at pag-ibig na binanggit ay hindi masamang pakiramdam tungo sa masama at hindi mabuting pakiramdam tungo sa mabuti. Ang pagkapuot at pag-ibig na ito ay hindi pakiramdam na pabago-bago, kundi pagpapasya na gumawa ng mabuti tungo sa dapat nating ibigin. Sinabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kung iniutos ng Panginoong Hesus na mahalin natin ang ating kaaway, lalong iniutos niya na ibigin natin ang ating mga kapatid. Sinabi ni Apostol Juan, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Kung susundin natin ang utos ng Panginoong Hesus, walang mababawa sa atin. Sa halip ay may madaragdag sa atin na hindi natin makakayang sukatin, ang Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus ang paraan kung paano tayo makatitigil at makaiiwas sa pagiging mapagkunwari. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid,
halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mapagkunwari kahit relihiyoso ay namumuhay sa kasinungalingan. Isa lamang ang solusyon, ang Panginoong Hesus mismo. Siya na namatay, muling binuhay at ngayon ay nabubuhay sa kanan ng Ama sa langit at nananahan sa mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Siya ang salita ng Diyos na kasama na ng Ama mula sa pasimula. Mararanasan natin na siya ay nananahan sa atin kung mamumuhay at magsasalita tayo ayon sa kanyang salita. Ang pananahan ni Jesus sa atin ang patunay ng ating mga gawa at salita ay tunay at hindi mapagkunwari. Sinabi ni Apostol Santiago, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ninungan na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso.